Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. Alright guys, mapagpalang araw sa lahat. At meron tayong isang reaction video dito kay Rob Trip. Alright? At BP Sara. Ayan, kay BP Sara, no? Naghain ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang hilingin na ipagwalang bisa ang ikaapat na impeachment complaint. Ito ay laban sa kanya. Alright? Kabilang sa responded ni sina Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at House Secretary General Reginald Velasco. Ayan, nanindigan naman ang kongresistang dumaan ng tamang proseso ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayan, umaasa ang silang maghahain ng pangalawang pangulo. Ang reklamo bilang bahagi ng due process. Alright? Panoorin po natin yan. And the further ado, let's watch dito sa ating reaction video ni Rob Trip. Alright? Let's get it on. Sa akin noon, sa experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. Dumaan sa tamang proseso at naaayon sa panuntunan ng House of Representatives ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang paninindigan ng mga kongresistang sumuporta dito. Kaya naitransmit sa Senado ang articles of impeachment. Mahigit sa 1/3 ng House members ang lumagda. Kabilang na si Camiguin Lone District Representative J.J. Romualdo. Ayan yung mga lumagda, no? Tandaan nyo guys. At nabibilang na rin sila. Kabilang ang responded sina Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at House Secretary General Reginald Velasco, no? Ayon sa kongresista, makabubuting harapin na lang ng Vice Presidente ang reklamo. Ginawa nito ang pahayag kasunod ng mga petisyong inihain sa Korte Suprema upang ipatigil ang impeachment trial. Kabilang na ang petition for certiorari and prohibition na isinumite mismo ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ikaapat na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsasagawa ng higit sa isang impeachment proceedings laban sa kapareho. Oo nga, bakit apat, no? At pinapawalang bisa ng ating Vice President Sara Duterte. Alright? Yung opisyal sa loob ng isang taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang tatlong petisyon na isang grave abuse of discretion umano. Paliwanag dito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikukonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito ay kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ikaapat na impeachment case dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsasampa ng nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rod Scu. Ayan, no? Si One Rider, no? Dati, bilib ako dyan na humahawak sa One Rider. Na si Coronel Busita ngayon, wala na akong tiwala din ngayon. Ayan, tandaan nyo guys, kung buboto nyo pa yung One Rider, no? Gutierrez, isa sa House Impeachment Prosecutor na nasunod ang procedural requirements sa ikaapat na impeachment complaint. Umaasa naman si Batangas 2nd District Representative Jervin Luiso, i-dismiss ng Korte Suprema ang unang petisyon laban sa impeachment complaint, lalo na't walaan na itong batayan. Inihain ang petisyon ng mga abogado mula sa Mindanao, araw ng Martes, February 18, sa usapin ng due process. Magkakaroon anya ng pagkakataon si VP Duterte na ipagtanggol ang kanyang sarili at ipresenta ang mga ebidensya nito sa mismong impeachment trial. Dagdag pa nito, hindi totoong hindi na pag-aralan ng mga kongresista ang reklamo bago lagdaan ng mga
batas. Pamilyar umano sila sa mga issue dahil sa subject matters ito sa mga pagdinig ng House Good Government and Public Accountability. Wala pong sapat na basehan ang Korte Suprema para mag-issue ng TRO regarding the impeachment complaint. We did follow the verification rule. Yun pong sinasabi nilang hindi namin kayang aralin ang 7 articles of impeachment in a day. This is misleading sapagkat ang totoo po niyan, since the filing of the first 3 impeachment complaints ay nagkaroon na po ng individual evaluation ng mga congressmen. Ito pong ating mga paliwanag na ito ang dahilan kung bakit kami naniniwala na dapat i-dismiss, i-deny itong petition for issuance of TRO with regards to the impeachment complaint. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehiyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte, kaya gusto nang pigilan ng impeachment process. Yun lang ang ilang kongresista, no, kumpiyansang dumaan sa tamang proseso daw ang impeachment ni Sara, no. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang pananagutan. Hamon naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative JJ Suarez. Kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin niya ang reklamo laban sa kanya. Giit naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre. Natataranta na si VP Duterte at hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang pagtatangkang i-delay ang impeachment process. Pinuligsa rin ng Makabayan Bloc lawmakers ang hakbang ng pangalawang Pangulo. Panawagan din nila ituloy ang proseso ng impeachment at huwag hayaang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, isang political question ng impeachment at naniniwala itong hindi maghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Rosalie Cruz. Alright guys, napakinggan at napanood po natin ang hiling ng pangalawang bisa. Pawalang bisa ang kanyang ika-4 na impeachment case ni VP Sara Duterte. Alright, subaybayan po natin yan. At comment down below na lang kung meron kayong reaction dito sa pawalang bisa ang ika-4 na impeachment ni VP Sara Duterte. Alright, time peace out sa inyong lahat.